Hello po, isang napakagandang araw po para sa inyong lahat. Kumusta po kayo ulit? Welcome to my channel po, and my name is Melissa, and of course my ninyo. And may bago po akong alaga ngayon. I just want you to introduce my bulang kristal. And ito po yung sa akin, yung rose quartz ko. It's a pyramid, no? Kuminsan po talaga, and I need those. Kuminsan kailangan ko po siya. But then, siguro nahalata ninyo na lagi ko pong kasama po ang aking mahal na Santo Niño. And of course, no, bago tayo magsimula, let us also declare the four names of God, which is Yad-Heh Vav-Heh. I'm declaring His love, His protection, His power to cover all of us, no. And I am praying, I also giving thanks to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit mo, no, sa lahat po ng mga biyaya pong natanggap namin, natanggap ninyo, no, and I'm so blessed. And still the same, no, kahit po nagninegosyo ako, still nanggagamot pa rin po ako online, and I'm still the same, wala po nagbago, no. And actually, ang pag-uusapan po natin ngayon is paano pa po ba magbubuhay ng gabay, or paano po pa magbubuhay po ng isang gabay. Okay, so sa mga baguhan, no, ano po ba yung tinatawag po nating gabay, no? Ang gabay po actually is pwede po yung sa pagkatao mo na isabay po siya ng ipinanganak, no? Na naalala po ninyo, or nakakarinig na ba kayo na may kasama, may kakambal po siyang ahas? Pwede po yun, no? Pwede din po na may kakambal po siya na isang spirit, or like inborn po talaga siya, no? Di ko na masyadong i-elaborate po dito, pero marami po akong alam po na may kasama po talaga sila, no? And on my gift po, no, pwede ko rin po talagang matitrace kung saan ka galing, kung anong pwede sa iyo, or ano ang pwede mong magiging gabay. And pwede din po siyang buhayin, no? Just like me, noon nung nagsimula po ako, marami po akong natuklasan po na it's still kahit po espiritu po sa tubig, espiritu po sa kalawakan, or spirit of the sun, or spirit of the sky, pwede pong spirit of the woods, no? So lahat po yan actually is part of our mindset, it's part of our pagkatao, no? So pwede mo siyang i-enhance actually, no? So but then pwede po siyang gawin po, or pwede pong gagawin po na isang manggagamot, and pwede din po siyang buhayin mo po, no? So, may mga tao po talaga na gumagawa niyan, or bumubuhay po niyan, no? Katulad po ng pangontra, no? Actually, binubuhay po siya in a way po na para magkakaroon po siya ng life. But then, paano po talaga gagawin yun? So, unang-una po, dapat po malaman mo kung ano ang intention mo. So, let's say for example, gusto mo po ng isang gabay po na magpo-protect sa'yo sa lahat po ng mga sakuna. Pwede pong sakuna po ng natural, pwede din pong sakuna po sa yung aksidente sa daan, pwede din po na magiging protection mo sa mga kaaway mo, no? So, wala po siyang limit. So, for example, as I said, dapat malaman nyo kung para saan at ano po ang intention nyo. As I said, pwede pong kumuha ka po ng gabay na magiging panangga mo or magiging protection mo. So, I would give you an example like this one actually. So, ito po ang imahe po ng San Miguel Arcangel. Alam niyo naman siya na he's very strong, he's very powerful, and very, very loved by the Father. But then, ito actually, sabihin ko sa iyo, isa lang po itong imahe. There is nothing in it unless you put something in it. No? So, ibig kong sabihin, so ang gabay pwede mo siyang ilagay dito in a form po siya na parang sa San Miguel Arcangel po, no? And of course, no, pag-aralan mo kung anong klaseng espiritu po siya. So, his spirit of the fire, which is po tagapagbantay po sa buong mundo natin, no? So, I like the idea po na meron po akong gabay na at the same essence po ng San Miguel Arcangel, because I know he's going to protect me, and I know na pwede ko rin po siyang utusan, or pwede ko pong hilingin po sa kanya na ipagtanggol po ang kahit na sino man po ang gustuhin ko. No. So, as I said, pwede ka rin pong gumawa. Let's say for example, another po, no, pwede ka rin pong gumawa po ng isang bantay po or isang gabay po na galing po kay San Rafael. So, ano po ba si San Rafael? Actually, San Rafael po, sa alam niya, is a medicine of God or healer. He's the healer of God, no?
So, kung isa ka pong manggagamot, so maganda pong combination mo dalawa. So, isang tagapagtanggol at saka isang totally healer. So, kumbaga sa akin, ipagtanggol ka po ni San Miguel Arcangel po sa lahat po ng mga masasama. O so, may mga lahat po na may intention sa'yo. And I also have the power of Saint Raphael, which is the healer. No, the healer of the world. No, I love them both. No, but then as I said, there is nothing in it. Isa lang po itong imahe. So, paano ko po siya mabubuhay? By giving it thoughts every time, no? Kumbaga sa akin, kung kasi titingnan ko po si San Rafael, so ang hinihiling ko po sa kanya, kung halimbawa po may masakit po sa akin, or I need help, or I need, kailangan ko po ng tulong. So, ini-imagine ko lang po yung source niya. Kung ano po ba talaga si San Miguel Arcangel, which is the healer of God. And ano po ba yung kulay niya? Ano po ba yung nature niya? So, yun lang po, i-meditate ko po siya. Like, mako-cover po ako ng buong essence po ng isang San Miguel Arcangel. And it will work, no? So, and then so pwede ko din po siya actually i-connect dito, no, na my thoughts is come inside of this, ano. So, pwede mo siyang blessingan po, of course, no, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And benditionan mo po siya sa pamamagitan po ng tubig, fire, or water, fire, earth po, and then element of air. So, 4 po yun. Plus yung spirit mo or your will. So, ang will mo actually ang magbubuhay nito. No? So, as I said, bindisyonan mo siya in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Just like po nagbibinyag ka po ng isang bata. And your thoughts will go here. So, kaya nga po, dinadasalan mo siya. Yung dasal kasi natin sa imahe is nakapagbubuhay ng isang entity or ng isang like this one, like it's just only an image, no? An extension of your mind, an extension of your thoughts, no? Kasi mahirap kasi natin na mahirap kasi tayong makakonect po actually in our conscious about this healer, kasi po kailangan mo po kasing makakonect po sa kanya through reasoning, kasi dapat alam mo kung anong nature niya, ano yung pagkatao niya, para saan siya, di po ba? And meron pong makakuha po kayo ng mga dasal dyan. If you always ask for thoughts, always ask for help, na sana po basbasan po ng Diyos Ama, kasi ito po kasi gawa ng Ama. Or ang spirit of the air, kasi air po siya, connected po siya sa air, spirit po ng healer or the medicine or the doctor of God, no? Actually, it's come from God. So you have to ask God to baptize or bindisyonan po itong imahe na to, na para po magiging holy or magiging banal. And the same thing with this one, no? So, para sa akin po, ang isang gabay po is pwede mo siyang ilagay dito, pwede mo siyang ilagay dito. Ito lang kasing magkabilaan. Ginawa ko lang po siya ng example para po magkaroon po kayo ng idea kung ano po ba talaga yung gabay, no? And ang gabay, pwede pong galing po siya sa buwan. So, you can use San Gabriel. Gusto mo niyang galing po sa Venus. So, kung kailangan mo ng love, kailangan mo ng, kumbaga sa akin, yung bagang, ang Venus kasi is always connected to the earth. So, kumbaga sa akin, is a giver. Na parang, ang pinaka-imahe po niyan is mahal po na ina. Mahal na ina. Hindi po siya, iba po yung Immaculada, no? It's the mother, like our mother of perpetual health is always connected. Silang dalawa, always ko yung kinakonect po sa Venus, kasi they are the giver of life. They are the giver of life, the giver of everything that God wants, no? So, sa akin, so kung bubuhay ka man po ng kahit na anong klaseng entity po, no? So po pwede po 'yun. Kaya nga po ang ibang mga tao na mga masasama po yung intention, masama yung motive. Kaya nga po sila nakakagawa po ng something na masama sa iyo kapag meron silang manika.
So, pag meron silang manyeka, it's also like this one. No? It's also a symbol of this one. So, kaya lang po yun, nilalagay po nila yung lahat po ng essence mo. Like your birthday, your name, so yung pagkatao mo. Sa kanila yun, imumold po siya into a very different person, but not that person. But it works the same way. The same thing po na pagbubuhay ka po ng San Miguel Arcangel. So, it's the same essence po ng San Miguel Arcangel. Although, hindi nga po talaga siya, but also magre-reflect din po siya dito. So, pwede mo siyang gawin. No? And pwede mo siyang gawin consciously. So sa akin po, once po siya na sagrado or na konsagwa, no, pwede na po siyang magkakaroon po siya ng life. Maliliit po na life. And by asking for help, kasi nga po, siya po ang tagapagtanggol. So every time po talaga na parang you feel threatened, halimbawa, no, parang pupunta ka po sa isang lugar, hindi ka po masyadong, kumbaga sa akin, meron ka pong nararamdaman na hindi maganda or nalalaman sa mga lugar na yon. So, you can invoke San Miguel Arcangel to protect you. And by doing that, so nagkakaroon po siya ng lakas, nagkakaroon po siya ng energy, no, na actually, it's just only an image. So, isa po yan sa malaking pagkakamali po ng ibang pong relihiyon kasi dito, it's just only a dummy or it's just only an image, no? Pero ang hindi po nila kasi alam, nabubuhay po siya by the person who is holding it, no? Like may Santo Niño, actually, no? So, ang lahat po ng mga yan, pwede mong gawing gabay. And kahit ano po pwede po siya. Like this one also, this little here, actually, Santo Niñong Hubad, pwede din po siya, pero dapat alam mo kung para saan siya. Specifically, so, San Miguel Arcangel always reminds us of tagapagtanggol. And San Rafael always reminds us as a healer. So, kung mag-invoke ka po ng, let's say, parang gusto mo pong gumaling, so you will invoke San Rafael. And if you need protection, you will invoke San Miguel Arcangel. And if you invoke love, okay, this one actually is a raw power, no? I like this little thing. Actually, it's a very little thing but very potent, no? Pwede kang bumili ng malaki, mas malaki, pero gusto ko sa maliit, yung parang hindi po siya nakikita. So, para saan po siya? So, say for example na ilagay ko po yung thoughts ko dito sa maliit na to. And as I said, this is only an image. Ano lang to? Bronze po na maliit. Kaya lang po, ang simbolo po ito nung Jesus po na very raw. Yung ibig kong sabihin, yung si Jesus po na, yung kumbaga sa akin, always believing in God. No, parang, when naalala niyo yung bata pa po siya na, kumbaga, yung simbolo kasi ng Santo Niñong Hubad is just like, kumbaga sa akin, wala siyang keme. So, wala siyang keme, hindi po siya nahihiya. Kasi by poor nakedness po ang ng Santo Niñong Hubad is like, wala siyang keme, wala siyang pakialam or is very innocent at saka lalong hindi po siya nahihiya sa kung anong gusto niya. So, anong desire niya. So, ito pong sabihin po natin na nakaladlad po yung ari niya. But actually, sabihin ng iba is very, kumbaga sa akin, bastos po, no? Pero actually, nakedness or something po is, and then, parang kumbaga sa akin, yung pag-ano po ng ari po ng isang tao is that everyone does that. And that is how our world become so energized because of that, because that's rare passion, rare kumbaga sa akin parang very very potent po na energy po na ang ibig kong sabihin, kahit po sabihin natin na if you are so excited about things, tumataas po yung energy mo. Yun po ang ibig sabihin po actually ng nakedness po, no. No. Yan po ang ibig sabihin po ng raw na Santo Niño. That's why I said po siya na ang Santo Niñong Hubad is a very raw, and kuminsan nga po bihira lang po akong magbibigay po neto.
especially pagtanong ko po kung para saan po niya gagamitin. Kaya kung hindi na po ako nagre-reply because I sense that there is something wrong sa iniisip mo. Although it's not really wrong, pero hindi ko na po siya ito-tolerate kasi hindi po talaga siya maganda. No. But then, gagamitin mo po ang Santo Ninyong hubad na to para po alwan, para pag magkakaroon ka po ng desire po sa life mo, kahit na ano po yun, hindi lang naman sa babae, hindi naman sa lalaki, kundi yung gusto mo talagang magkaroon ka sa life mo. And then you will have an intense passion, or you will have an intense po siya na gustong-gusto ko talaga siya, and there is nothing can stop you. And that is the real meaning po ng Santo Ninyong hubad. No? And kasama na po doon, syempre yung gayuma, kasi pag nagugustuhan mo yung isang babae, isang lalaki, parang hindi ka po makakatanggi. Pero depende po kasi sa motive mo eh. Kaya po ako minsan hindi po ako nagbibigay. Lalong-lalo na po sa mga kababaihan po na insecure, na gusto po ang asawa nila sa kanila lang. Para sa akin, kumbaga sa akin, napaka-selfish po na idea, and napaka-insecure mo. No? Pero, usually talaga po, kasi hindi mo lang po kasi naiintindihan eh. Pero kung if you really confront me o talagang tatanungin mo ako, then I will tell you the truth. That, first of all, no, love always comes from within. So, I said, no, napalayo na pa ako doon, no. So, lahat po siya pwede mo siyang buhayin, no. Ang ginagawa lang po neto actually, it's just only a symbol of your naked eye, kumbaga sa akin, or yung paningin mo po sa kanya. But then, how you imagine it, how you want it, how you communicate with it, is always see from here, always see from your intuition, from your imagination. That is why po nabubuhay po ang isang gabay or isang entity. And it will always serve you for life. No? Lalong-lalo na pag hindi mo siya pababayaan. Masama po ba? No. Hindi po yun. You are not doing it against God, because you know why? Okay? So, alam niyo pa ninyo siguro na actually, from the beginning is, kahit tandaan po ninyo sasabihin ko po para hindi po kayo malilis ng landas, no? And you know that you have to believe that yung John 3 verses 16, na sinasabi po niya doon na dahil po sa pagmamahal po niya sa atin, binigay po niya ang sarili niyang anak. So, of course, also, ibibigay din po niya ang lahat po ng mga ginawa niya. It will also, you also have given the rights. All you have to do is ask. And kung gagamitin mo po siya sa extension ng life mo, so you don't have to take care about anybody else, no? Yung baga sa akin, i-flip mo yung life mo. And sa tulong po nito, bakit po hindi niya ibibigay? So as I said, kahit nga ano nga yung ask mo, He will give. Because alam ko, mahal na mahal po tayo ng Diyos Ama. Yun po ang gusto kong laging iparinig po sa inyo. Kasi He never fails to love us, no? Tayo lang po ang hindi nakakaramdam nun. Because we are so black, no? Lang mga pang-araw-araw po na karanasan or pang-araw-araw po na problema. Nabablock po tayo doon. And for me, you have to open your eyes, no? Open to see that you will receive the grace of God. Kasi para sa akin, He will never fail. And He will never too late. And He never punish us because He loves us so much. No? And in fact, He gave His own Son for us. No? So in that way, kahit yun man lang po, maramdaman ninyo po yun. So, bakit po hindi niya ibibigay sa iyo sa San Miguel Arcangel if you just asking for protection? And it's not hindi yun na nagkaroon ka po ng kasalanan ng Ama, kasi everything is you will be given if you ask. So, yun lang po and thank you very much for watching. Sana po nagustuhan po ninyo ang video ito, and hopefully talaga po makapagbigay pa ako sa inyo sa susunod. And thank you very much for watching. I love you guys so much, no? And see you po again. Bye!